Okay, Mr. Dison. Time check. 9:07. It's 9:10. There is a con. 9:10. I don't know sa inyo dyan. No? Previous question. Wala na start ka na lang sa previous question. Well, may mga previous question tayo. How to maintain a broadcast figure. Making it still look like a Bolstad. Itong mga question. So, unahin natin how to maintain a broadcast figure. Alam nyo, mga kasabong, sa larangan ng pagmamanok, pag maayos yung area mo na hindi ma-stress yung mga breeding materials, syempre, it will look like a young, no? Parang tao din yan, no? Kasi, sa farm kasi, gusto ko lang masabi sa inyo, na tingnan mo yung farm ko, akala mo, let's say, hindi maganda because hindi mo makita yung kung mga from here up to 300 meters, hindi mo na makita yung manok. Why? Because puno ng tanim. Now, bakit tanim? Ang tanim kasi, mga tanim, mga trees, at saka mga tawag dito, yung mga giant bamboos, mga native bamboos. Sa study kasi sa Japan, mas malaki ang chance na walang stress ang mga hayop pagka ito ay napaligiran ng mga puno ng kahoy. Siguro tayo makakapag-isip din na kahit nga ang mga tao hindi siya ma-stress kung marami siyang kaya halos lahat ngayon ng mga tao pumupunta ng bundok just to drink coffee, just to enjoy the scenery of the vast forest that we have. Kaya nga ina-adapt ko rin na magtanim. Ay sa akin kasi diyan sa farm, yung iba ang tinatanim nila Madridi cacao, no? But it's not bad kung Madridi cacao kasi mag-iimit din yan ng oxygen. Pero mas maganda kung may i-harvest ka during their season, meron kang i-harvest ng mga fruits, no? Like tawag doon, high value crop, no? High value. What is that? Itong mga lungkong, itong tawag dito, itong durian, rambutan, no? Marami tayo niyan doon sa farm. Ngayon may mga dinadagdag pa ako mga bagong variety ng mga sa Ilonggo, atis, no? Meron tayong pomelo na dinadagdag ng mga sweet pomelos. So, maganda talaga na pagpunta mo sa farm, wala kang stress. At makita mo yung manok, nasa puno sila ng mga tinanim mo. Napakasaya nila kasi wala silang stress sa init, wala silang stress sa malakas na hangin, no? Wala silang stress sa tinatawag na tawag dito, yung pollution. At saka may plus factor pa na sila, ang mga manok natin, from time to time, binibigyan natin ng probiotic. Like yung ginagamit ko na strain is yung Acidophilus, which it is a 20 billion microorganism.
yung acidophilus. That's why walang stress ang manok natin. Kaya dito, merong nag-question sa akin last time na yung Tanker's Legray na hinawakan namin nung last day, tapos pinost namin, nagtaka sila, bakit daw it looks like 2 years old or parang bull stag. Just because it's 9 years old, pero dahil walang stress, ang manok, bata pa sila tingnan. And hindi ko pa nga sinasabi na may nagkaroon ako ng isang manok na naging 20 years old. Meron naman akong yung lemon umabot ng 15 years old sa akin. Tapos pinahiram ko sa kaibigan ko from Mindanao, no? I don't know kung ilang taon pa sa kanya bago namatay yun. So, napakaganda ng pagka yung walang stress ang manok. That's why, So, sad to say na mayroong mga tao na hindi nakaintindi about this system that I have in my farm. Pasensya, pagka ayaw mong matuto, so magbas ka na lang. Hanggang doon ka na lang. And the other question from Jake Pakati. Aside sa physical characteristic, required po din ba na winner ang broodcock? In yung broodcock na winner, maganda na yan. Kung yun ang mo. Pero, dapat yung broodcock na winner, dapat it should be seed fowl din siya. Or 7-8. Na pwede mong gawing breeding materials. Kasi pagka gumamit ka ng mga crosses, lalo na pagka 3-week cross, 4-week cross, you cannot dominate the said tawag dito, crosses. Kasi sa crosses po, dapat mayroong isang blood na mag-dominate doon sa mayroong nag-dominate na bloodline sa ganung crosses na gagawin mo. So like example, pag nagpalabas ka ng 3-week crosses, it should be mayroong 1/2 doon na mag-dominate sa blood. Like may nag-cross ka muna ng lemon over Hatch. Tapos gamitin mo na breeding materials para makapagpalabas ka ng crosses, gamit ka ng Boston na seed fowl. So magiging labas noon is 1/4 lemon, 1/4 Hatch, and 1/2 Boston. So ang mangyayari, ang Boston ang magdo-dominate sa kanila. So ang style of fighting magiging uniform, no? Magiging uniform sa magkakapatid. Dahil ang lalabas doon more on sa characteristic ng Boston ang papalabasin mo. Maybe yung mga cutting ability makuha nila sa lemon, at saka yung tapang naman nila makukuha nila sa Hatch. Or ang speed makukuha nila sa Hatch. Yun ang mga natin. Sagot doon sa kay sino yon? Si J. Pakati. J. Pakati, I hope you understand. Question from Limuel Salalak. Master, paano po mapahinto o madili sa pag-itlog ng inahin? No? O mapahinto o mapadili. Napaaga po kasi pangingitlog, hindi po aabot sa banding ng early birds. So, in that case siguro,
pag pinigil mo yung pangingitlog ng ano, kasi pag healthy ang manok, mangingitlog talaga yan. Kasi they are bound for ano talaga, pagparami, no? Gawa ng Diyos na yan, hindi na natin pwedeng pakialaman yan. The only thing that we need is pag nangingitlog ang manok, it should be may mga binibigay tayong mga vitamins, minerals, no? Na tuloy-tuloy yung good health nila. Pero yung pagpigil, hindi pwede yan. No? Kasi gawa ng Diyos. Pagka pwede mo siya mapigil. Kaya lang, maapektuhan naman yung health niya. Kasi mapigil mo lang yan pagka sumama yung ano niya, yung pakiramdam niya, stress mo siya, like kagaya niyan, padaanan mo lang yan palagi sa aso, mapigil yung pangingitlog nila. Kasi ma-stress sila takot sila sa aso or sa mga kambing or whatsoever. That's why, pag nag-breeding kayo, you need to separate your breeding area na walang makaka-disturb sa kanila to make them tuloy-tuloy ba yung pangingitlog, no? Pag healthy ang manok. Yung sa tao nga, pagka buntis yung isang babae, hindi dapat na mabigla-bigla ba? Yung ma-stress sila, makunan pa yon. Yun ang mga Another question. General question ito, no? Nagbibinta po ba kayo ng itlog at sisiw? There was a time na nagbinta ako dahil I want to help. But lately, na-realize ko na yung lambot ng puso mo sa mga kapwa mo, mga neophyte breeders, sometimes nagkakamali rin, no? Kasi there are times na yung mapunta sa iba na hindi naman sila marunong mag-alaga kasi maraming nagkaka-interest because pwede kang bumili kahit 10, 20, kayang-kaya mo ang presyo. Pero, ang masama doon, sa experience ko, hindi naalagaan ng maayos yung mga manok. So, sayang din sa part nila na mamamatay lang, walang ano. So, hindi viable para sa akin na ako. At saka alam nyo naman siguro, I hope you understand, na pag hindi healthy ang isang sisiw, dadalhin niya yan hanggang sa lumaki siya. Now, pag nilaban yan at tumakbo, ang sisi sa akin. Pero hindi alam ng lahat na yun pala ay nagkasakit yun. So, paano ko i-explain yan sa lahat? Isa-isahin mo yung nakakita na tumakbo yung manok mo. Mahirap naman siguro mag-explain sa ganun. So, that's why, pasensya na po. At tayo po ay tawag doon, paninigurado na tayo po ay hindi masira sa mga kasabong natin. Gusto ko lang yun ang mangyayari. And then another question is, shout out to Sir Arnie Nahira. SBP next game